Kabanata 30, nag-orden siya ng 12. Ang kabanatang ito ay batay sa Marcos Kapitulo 3 versikulo 13 hanggang 19, Lucas Kapitulo 6 versikulo 12 hanggang 16. At siya'y umahan sa isang bundok, at tinawag sa kanya ang kanyang ibig, at sila'y nagsilapit sa kanya. At nagtalaga siya ng 12, upang sila'y makasama niya, at upang sila'y kanyang syubuan upang mang-aral. Sa ilalim ng mga nakasilong na puno sa gilid ng bundok, ngunit medyo malayo sa dagat ng Galilea, tinawag ang 12 sa apostolado, at ibinigay ang sermon sa bundok. Ang mga bukid at burol ay ang mga paboritong resort ni Jesus, at karamihan sa kanyang pagtuturo ay ibinigay sa ilalim ng bukas na kalangitan, sa halip na sa templo o sa mga sinagoga. Walang sinagoga ang maaaring tumanggap ng mga taong sumunod sa kanya, ngunit hindi sa kadahilanang ito ay pinili lamang niyang magturo sa mga bukid at kakahuyan. Gusto ni Jesus ang mga tanawin ng kalikasan. Para sa kanya ang bawat tahimik na pag-urong ay isang sagradong templo. Sa ilalim ng mga punong kahoy ng Eden pinili ng mga unang naninirahan sa lupa ang kanilang santuwaryo. Doon nakipag-usap si Kristo sa Ama ng Sangkatauhan. Nang itapon sa paraiso, ang ating mga unang magulang ay sumasamba pa rin sa mga bukid at kakahuyan, at doon sila sinalubong ni Kristo sa pamamagitan ng ebanghelyo ng kanyang biyaya. Si Kristo ang nakipag-usap kay Abraham sa ilalim ng mga puno ng encinas sa Mamre, kasama ni Isaac habang siya ay lumalabas upang manalangin sa parang sa gabi, kasama ni Jacob sa gilid ng burol sa Bethel, kasama ni Moises sa mga bundok ng Midian, at kasama ng batang si David habang binabantayan niya ang kanyang mga kawon. Sa utos ni Kristo na sa loob ng 15 siglo ang mga Hebreo ay umalis sa kanilang mga tahanan sa loob ng 1 linggo bawat taon, at tumira sa mga kubol na nabuo mula sa mga berdeng sanga, ng magagandang puno, mga sanga ng mga puno ng palma, at mga sanga ng makakapal na puno, at mga willow ng batis. Levitico Kapitulo 23 versikulo 40. Sa pagsasanay sa kanyang mga alagad, pinili ni Jesus na umalis mula sa kalituhan ng lungsod patungo sa tahimik ng mga parang at mga burol, bilang higit na naaayon sa mga aral ng pag-iwas sa sarili na nais niyang ituro sa kanila. At sa panahon ng kanyang ministeryo ay gustong-gusto niyang tipunin ang mga tao sa paligid niya sa ilalim ng bughaw na langit, sa ilang madaming gilid ng burol, o sa dalampasigan sa tabi ng lawa. Dito, napapaligiran ng mga gawa ng kanyang sariling nilikha, maaari niyang ibaling ang mga iniisip ng kanyang mga tagapakinig mula sa artificial tungo sa natural. Sa paglago at pag-unlad ng kalikasan ay inihayag ang mga prinsipyo ng kanyang kaharian. Habang itinangin ng mga tao ang kanilang mga mata sa mga burol ng Diyos, at mamasdan ng mga kamanghamanghang gawa ng kanyang mga kamay, matututo sila ng mahahalagang aral ng banal na katotohanan. Ang turo ni Kristo ay mauulit sa kanila sa mga bagay ng kalikasan. Gayon din ang lahat ng pumunta sa bukid kasama si Kristo sa kanilang mga puso. Madarama nila ang kanilang sarili na napapalibutan ng banal na impluwensya. Ang mga bagay ng kalikasan ay kumukuha ng mga talinghaga ng ating Panginoon, at inuulit ang kanyang mga payo. Sa pamamagitan ng pakikipag-isa sa Diyos sa kalikasan, ang pag-iisip ay itinaas, at ang puso ay nakakahanap ng kapahingahan. Ang unang hakbang ay dapat gawin ngayon sa organisasyon ng simbahan na pagkatapos ng paglisan ni Kristo ay ang kanyang kinatawan sa lupa. Walang mamahaling santuwaryo ang nasa kanilang utos, ngunit pinangunahan ng tagapagligtas ang kanyang mga disipulo sa pag-urong na kanyang minamahal, at sa kanilang isipan ang mga sagradong karanasan noong araw na iyon ay walang hanggan na nauugnay sa kagandahan ng bundok at lambak at dagat. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga disipulo upang ipadala niya sila bilang kanyang mga saksi, upang ipahayag sa mundo ang kanilang nakita at narinig tungkol sa kanya. Ang kanilang katungkulan ang pinakamahalaga kung saan tinawag ang mga tao, at pangalawa lamang sa kay Kristo mismo. Dapat silang maging manggagawa kasama ng Diyos para sa pagliligtas ng mundo. Tulad ng sa lumang tipan ng 12 patriarka ay tumatayo bilang mga kinatawan ng Israel, gayon din ang 12 apostol ay tatayo bilang mga kinatawan ng simbahan ng Ebanghelyo. Alam ng tagapagligtas ang katangian ng mga taong kanyang pinili, lahat ng kanilang mga kahinaan at pagkakamali ay bukas sa harap niya, alam niya ang mga panganib na dapat nilang pagdaanan, ang pananagutan na nasa kanila, at ang kanyang puso ay nanabik sa mga piniling ito. Nag-iisa sa bundok malapit sa dagat ng Galilea, buong gabi siyang nanalangin para sa kanila, habang natutulog sila sa paanan ng bundok.
Sa unang liwanag ng bukang liwayway ay tinawag niya sila upang salubungin siya, sapagkat mayroon siyang mahalagang bagay na dapat ipaalam sa kanila. Ang mga disipulong ito ay matagal nang kasama ni Jesus sa aktibong paggawa. Sina Juan at Santiago, Andres at Pedro, kasama sina Felipe, Nathanael, at Mateo, ay mas malapit na nauugnay sa kanya kaysa sa iba, at nakasaksi ng higit pa sa kanyang mga himala. Sina Pedro, Santiago, at Juan ay nakatayo sa mas malapit na kaugnayan sa kanya. Halos palagi silang kasama niya, sinasaksihan ang kanyang mga himala, at naririnig ang kanyang mga salita. Pinilit ni Juan ang mas malapit na matalik na kaugnayan kay Jesus, upang siya ay makilala bilang isa na minahal ni Jesus. Mahal silang lahat ng tagapagligtas, ngunit kay Juan ang pinakamapagtanggap na espiritu. Siya ay mas bata kaysa sa iba, at sa higit na pagtitiwala ng bata ay binuksan niya ang kanyang puso kay Jesus. Sa gayon siya ay higit na nakiramay kay Kristo, at sa pamamagitan niya ang pinakamalalim na espiritual na pagtuturo ng tagapagligtas ay ipinaalam sa kanyang mga tao. Sa ulo ng isa sa mga grupo kung saan nahahati ang mga apostol ay ang pangalan ni Felipe. Siya ang unang disipulo kung kanino sinabi ni Jesus ang natatanging utos, "Sumunod ka sa akin." Si Felipe ay taga Betsaida, ang lungsod nina Andres at Pedro. Nakinig siya sa turo ni Juan Bautista, at narinig niya ang kanyang pahayag tungkol kay Kristo bilang kordero ng Diyos. Si Philip ay isang tapat na naghahanap ng katotohanan, ngunit siya ay mabagal sa pusong maniwala. Bagamat siya ay sumapi sa kanyang sarili kay Kristo, ngunit ang kanyang pag-anunsyo tungkol sa kanya kay Nathanael ay nagpapakita na hindi siya lubos na kumbinsido sa pagka-Diyos ni Jesus. Bagamat si Kristo ay ipinahayag sa pamamagitan ng tinig mula sa langit bilang anak ng Diyos, kay Felipe siya ay, Jesus ng Nazareth, ang anak ni Jose. Juan Kapitulo 1 versikulo 45. Muli, nang pinakain ang 5,000, ipinakita ang kawalan ng pananampalataya ni Felipe. Ito ay upang subukan siya na si Jesus ay nagtanong, "Saan tayo bibili ng tinapay, upang ang mga ito ay makakain?" Ang sagot ni Felipe ay nasa panig ng kawalan ng pananampalataya. Ang 200 denaryo na tinapay ay hindi sapat sa kanila, upang ang bawat isa sa kanila ay kumuha ng kaunti. Juan Kapitulo 6 versikulo 5-7. Nalungkot si Jesus. Bagamat nakita ni Felipe ang kanyang mga gawa at naramdaman ang kanyang kapangyarihan, ngunit wala siyang pananampalataya. Nang magtanong ang mga Griego kay Felipe tungkol kay Jesus, hindi niya sinamantala ang pagkakataong ipakilala sila sa tagapagligtas, ngunit pumunta siya upang sabihin kay Andres. Muli, sa mga huling oras na iyon bago ang pagpapako sa krus, ang mga salita ni Felipe ay para panghinaan ng loob ang pananampalataya. Nang sabihin ni Tomas kay Jesus, "Panginoon, hindi namin alam kung saan ka pupunta, at paano natin malalaman ang daan?" Sumagot ang tagapagligtas, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Kung nakilala ninyo ako, nakilala rin ninyo ang aking Ama." Mula kay Felipe ay nagmula ang tugon ng kawalan ng pananampalataya, "Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama, at ito ay sapat na sa amin." Juan Kapitulo 14 versikulo 5-8. Napakabagal ng puso, napakahina sa pananampalataya. Ang disipulong iyon na 3 taon ang kasama ni Jesus. Sa masayang kaibahan sa kawalan ng pananampalataya ni Felipe ay ang parang bata na pagtitiwala ni Nathanael. Siya ay isang tao na may matinding maalab na kalikasan, isa na ang pananampalataya ay humawak sa hindi nakikitang mga katotohanan. Ngunit si Felipe ay isang estudyante sa paaralan ni Kristo, at ang banal na guro ay matyagang nagtitiis sa kanyang kawalan ng pananampalataya at kapuruhan. Nang ibuhos ang banal na espiritu sa mga disipulo, si Felipe ay naging guro ayon sa banal na kaayusan. Alam niya kung saan siya nagsalita, at nagturo siya ng may katiyakan na nagdulot ng pananalig sa mga nakikinig. Habang inihahanda ni Jesus ang mga alagad para sa kanilang ordinasyon, ang isa na hindi tinawag ay humimok ng kanyang presensya sa gitna nila. Ito ay si Judas Iscariot, isang lalaking nag-aangking tagasunod ni Kristo. Siya ngayon ay lumapit, humihingi ng lugar sa loob nitong bilog ng mga disipulo. Sa labis na kataimtaiman at maliwanag na katapatan ay ipinahayag niya, "Guro, susundan kita saan ka man pumunta." Hindi siya tinanggihan o tinanggap ni Jesus, ngunit binibigkas lamang niya ang malungkot na mga salita. "Ang mga lobo ay may mga butas,
at ang mga ibon sa himpapawid ay may mga pugad, ngunit ang anak ng tao ay walang mapaghihigaan ng kanyang ulo. Mateo Kapitulo 8 versikulo 19-20. Naniwala si Judas na si Jesus ang Mesiyas, at sa pagsama sa mga apostol, umaasa siyang makakuha ng mataas na posisyon sa bagong kaharian. Ang pag-asang ito ay idinisenyo ni Jesus na putulin sa pamamagitan ng pahayag ng kanyang kahirapan. Ang mga alagad ay nababalisa na si Judas ay maging isa sa kanilang bilang. Siya ay may makapangyarihang anyo, isang taong may matalas na pag-unawa at kakayahan sa ehekutibo, at ipinupuri nila siya kay Jesus bilang isa na lubos na tutulong sa kanya sa kanyang gawain. Nagulat sila na tinanggap siya ni Jesus ng napakalamig. Ang mga alagad ay labis na nadismaya na si Jesus ay hindi nagtangkang tiyakin ang pakikipagtulungan ng mga pinuno sa Israel. Nadama nila na isang pagkakamali na hindi palakasin ang kanyang layunin sa pamamagitan ng pagkuha ng suporta ng mga maimpluwensyang lalaking ito. Kung itinaboy niya si Judas, sa kanilang sariling isipan, tatanungin nila ang karunungan ng kanilang guro. Ang sumunod na kasaysayan ni Judas ay magpapakita sa kanila ng panganib ng pagpapahintulot sa anumang makamundong pagsasaalang-alang na magkaroon ng bigat sa pagpapasya sa kaangkupan ng mga tao para sa gawain ng Diyos. Ang pagtutulungan ng gayong mga tao gaya ng sabik na matiyak ng mga alagad ay ipagkakanulo ang gawain sa mga kamay ng pinakamasamang mga kaaway nito. Ngunit nang si Judas ay sumama sa mga alagad, hindi siya nawala ng malay sa kagandahan ng katangian ni Kristo. Nadama niya ang impluwensya ng banal na kapangyarihang iyon na humihila ng mga kaluluwa sa tagapagligtas. Siya na dumating hindi upang baliin ang bagbog na tambo o pawiin ang umuusok na flax ay hindi tatalikuran ng kaluluwang ito habang kahit isang pagnanasa ay umaabot sa liwanag. Nabasa ng tagapagligtas ang puso ni Judas, alam niya ang kalaliman ng kasamaan na kung saan, maliban kung naihatid sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Lulubog si Judas. Sa pag-uugnay ng taong ito sa kanyang sarili, inilagay niya siya kung saan siya, araw-araw, ay madadala sa pag-agos ng kanyang di makasariling pag-ibig. Kung bubuksan niya ang kanyang puso kay Kristo, ang banal na biyaya ay magpapalaya sa demonyo ng pagkamakasarili, at maging si Judas ay maaaring maging sakop ng kaharian ng Diyos. Kinukuha ng Diyos ang mga tao kung ano sila, taglay ang mga elemento ng tao sa kanilang pagkatao, at sinasanay sila para sa kanyang paglilingkod, kung sila ay didisiplinahin at matututo sa kanya. Hindi sila pinili dahil sila ay perpekto, ngunit sa kabila ng kanilang mga di kasakdalan, upang sa pamamagitan ng kaalaman at pagsasagawa ng katotohanan, sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo, sila ay mabago sa kanyang larawan. Si Judas ay nagkaroon ng parehong mga pagkakataon tulad ng iba pang mga disipulo. Nakinig siya sa parehong mahahalagang aral. Ngunit ang pagsasagawa ng katotohanan, na kinakailangan ni Kristo, ay salungat sa mga hangarin at layunin ni Judas, at hindi niya ibibigay ang kanyang mga ideya upang tumanggap ng karunungan mula sa langit. Anong lamang ang pakikitungo ng tagapagligtas sa kanya na magiging tagapagkanulo niya? Sa kanyang pagtuturo, pinag-isipan ni Jesus ang mga prinsipyo ng kabutihang loob na tumama sa pinakaugat ng kaimbutan. Iniharap niya sa harap ni Judas ang karumaldumal na katangian ng kasakiman, at maraming beses na napagtanto ng alagad na ang kanyang pagkatao ay nailarawan, at ang kanyang kasalanan ay itinuro, ngunit hindi niya ipinagtapat at tinalikuran ang kanyang kalikwan. Siya ay sapat na sa sarili, at sa halip na labanan ang tukso, patuloy niyang sinunod ang kanyang mapanlinlang na mga gawain. Si Kristo ay nasa harapan niya, isang buhay na halimbawa ng kung ano ang dapat niyang maging kung siya ay umani ng pakinabang ng banal na pamamagitan at ministeryo, ngunit ang aral pagkatapos ng aral ay hindi nakinig sa pandinig ni Judas. Hindi siya binigyan ni Jesus ng matalas na pagsaway para sa kanyang kasakiman, ngunit may banal na pagtitiis na tiniis ang maling tao na ito, kahit na binibigyan siya ng katibayan na binasa niya ang kanyang puso bilang isang bukas na aklat. Iniharap niya sa kanya ang pinakamataas na insentibo para sa tamang paggawa, at sa pagtanggi sa liwanag ng langit, si Judas ay walang dahilan. Sa halip na lumakad sa liwanag, pinili ni Judas na panatilihin ang kanyang mga depekto. Ang masasamang pagnanasa, mapaghiganti na pagnanasa, madilim at mapanglo na kaisipan, ay itinatangi, hanggang sa ganap na kontrolado ni Satanas ang lalaki. Si Judas ay naging kinatawan ng kaaway ni Kristo. Nang siya ay nakipag-ugnayan kay Jesus, mayroon siyang ilang mahahalagang katangian ng pagkatao na maaaring ginawang pagpapala sa simbahan.
Kung siya ay handa na pasanin ang pamatok ni Kristo, maaaring siya ay kabilang sa mga pinuno ng mga apostol, ngunit pinatigas niya ang kanyang puso nang ang kanyang mga depekto ay itinuro, at sa pagmamataas at paghihimagsik ay pinili ang kanyang sariling makasariling ambisyon, at sa gayon ay hindi nababagay ang kanyang sarili sa gawain na ibibigay sa kanya ng Diyos na gawin. Ang lahat ng mga disipulo ay may mabibigat na pagkakamali nang tawagin sila ni Jesus sa kanyang paglilingkod. Maging si Juan, na naging pinakamalapit na kasama sa maamo at mababang loob, ay hindi likas na maamo at mapagbigay. Siya at ang kanyang kapatid ay tinawag na mga anak ng kulog. Habang sila ay kasama ni Jesus, anumang kaunting ipinakita sa kanya ay pumukaw sa kanilang galit at pakikipaglaban. Ang masamang ugali, paghihiganti, ang diwa ng pamimintas, lahat ay nasa minamahal na alagad. Siya ay ipinagmamalaki, at ambisyoso na maging una sa kaharian ng Diyos. Ngunit araw-araw, sa kaibahan ng sarili niyang marahas na espiritu, nakita niya ang lamang at pagtitiis ni Jesus, at narinig ang kanyang mga aral ng pagpapakumbaba at pagtitiis. Binuksan niya ang kanyang puso sa banal na impluwensya, at hindi lamang isang tagapakinig kundi tagatupad ng mga salita ng tagapagligtas. Ang sarili ay itinago kay Kristo. Natuto siyang pasanin ang pamatok ni Kristo at pasanin ang kanyang pasanin. Sinaway ni Jesus ang kanyang mga disipulo, siya ay nagbabala at nagbabala sa kanila. Ngunit hindi siya iniwan ni Juan at ng kanyang mga kapatid, pinili nila si Jesus, sa kabila ng mga pagsaway. Ang tagapagligtas ay hindi humiwalay sa kanila dahil sa kanilang kahinaan at pagkakamali. Nagpatuloy sila hanggang sa wakas upang ibahagi ang kanyang mga pagsubok at matutuhan ang mga aral ng kanyang buhay. Sa pamamagitan ng pagtingin kay Kristo, sila ay nabago sa pagkatao. Malaki ang pagkakaiba ng mga apostol sa mga gawi at disposisyon. Nariyan ang public si Levi Mateo, at ang nagniningas na kasigasigan na si Simon, ang hindi kompromiso na napupuot sa awtoridad ng Roma, ang mapagbigay, mapusok na si Pedro, at ang masamang loob na si Judas, si Tomas, tapat sa puso, ngunit mahiyain at natatakot, si Felipe, mabagal sa puso, at hilig sa pag-aalinlangan, at ang mga mapaghangad, walang pigil sa pagsasalita ng mga anak ni Zebedeo, kasama ng kanilang mga kapatid. Ang mga ito ay pinagsama-sama, na may iba't ibang mga kamalian, lahat ay may minana at nilinang nahilig sa kasamaan, ngunit sa pamamagitan ni Kristo sila ay mananahan sa pamilya ng Diyos, natututong maging isa sa pananampalataya, sa doktrina, sa espiritu. Magkakaroon sila ng kanilang mga pagsubok, kanilang mga hinaing, kanilang mga pagkakaiba ng opinyon, ngunit habang si Kristo ay nananatili sa puso, hindi maaaring magkaroon ng pagtatalo. Ang kanyang pag-ibig ay haantong sa pag-ibig sa isa't isa, ang mga aral ng guro ay haantong sa pagkakaisa ng lahat ng pagkakaiba, na magdadala sa mga disipulo sa pagkakaisa, hanggang sa sila ay maging isang isip at isang paghatol. Si Kristo ang dakilang sentro, at lalapitan nila ang isa't isa ayon sa proporsyon habang papalapit sila sa gitna. Nang matapos na ni Jesus ang kanyang pagtuturo sa mga disipulo, tinipon niya ang maliit na pangkat na malapit sa kanya, at lumuhad sa gitna nila, at ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanilang mga ulo, nag-alay siya ng panalangin na nag-alay sa kanila sa kanyang sagradong gawain. Sa gayon ang mga disipulo ng Panginoon ay inorden sa ministeryo ng Ebanghelyo. Bilang kanyang mga kinatawan sa mga tao, si Kristo ay hindi pumipili ng mga anghel na hindi pa nahulog, kundi mga taong may katulad na pagnanasa kasama ng mga hinahanap nilang iligtas. Kinuha ni Kristo sa kanyang sarili ang pagiging tao, upang maabot niya ang sangkatauhan. Ang pagka-Diyos ay nangangailangan ng sangkatauhan, sapagkat kailangan ng banal at ng tao na magdala ng kaligtasan sa mundo. Ang pagka-Diyos ay nangangailangan ng sangkatauhan, upang ang sangkatauhan ay makapagbigay ng isang daluyan ng komunikasyon sa pagitan ng Diyos at ng tao. Kaya sa mga lingkod at sugo ni Kristo, ang tao ay nangangailangan ng kapangyarihan sa labas at higit pa sa kanyang sarili, upang maibalik siya sa pagkakahawig ng Diyos, at bigyang daan siya na gawin ang gawain ng Diyos, ngunit hindi nito ginagawang hindi mahalaga ang ahensya ng tao. Ang sangkatauhan ay humawak sa banal na kapangyarihan, si Kristo ay nananahan sa puso sa pamamagitan ng pananampalataya, at sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa banal, ang kapangyarihan ng tao ay nagiging mahusay para sa kabutihan. Siya na tumawag sa mga mangingisda ng Galilea ay tumatawag pa rin ng mga tao sa kanyang paglilingkod.
At siya ay kasing handa na ipakita ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan natin gaya ng sa pamamagitan ng mga unang disipulo. Gaano man tayo kaperpekto at makasalanan, ipinagkaloob sa atin ng Panginoon ang alok ng pakikipagsosyo sa kanyang sarili, ng pag-aaral kay Kristo. Inaanyayahan niya tayong sumailalim sa banal na tagubilin, upang, sa pakikipagkaysa kay Kristo, magawa natin ang mga gawa ng Diyos. Taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa, upang ang labis na kadakilaan ng kapangyarihan ay sa Diyos, at hindi sa aming sarili. 2 Corinthians 4:7, R.V. Ito ang dahilan kung bakit ang pangangaral ng Ebanghelyo ay ipinagkatiwala sa mga maling tao kaysa sa mga anghel. Ito ay hayag na ang kapangyarihan na gumagawa sa pamamagitan ng kahinaan ng sangkatauhan ay ang kapangyarihan ng Diyos, at sa gayon tayo ay hinihikayat na maniwala na ang kapangyarihang makatutulong sa iba na mahina gaya natin ay makatutulong sa atin. At yaong mga mismong, napaligiran ng kahinaan, ay dapat na, maawa sa mga mangmang, at sa mga naliligaw ng landas. Hebreo Kapitulo 5 versikulo 2. Dahil sila mismo ay nasa panganib, alam na nila ang mga panganib at kahirapan sa daan, at sa kadahilanang ito ay tinawag na tumulong sa iba sa katulad na panganib. May mga kaluluwang nalilito sa pag-aalinlangan, nabibigatan ng mga kahinaan, mahina sa pananampalataya, at hindi kayang unawain ang hindi nakikita, ngunit ang isang kaibigan na kanilang nakikita, na lumalapit sa kanila bilang kahalili ni Kristo, ay maaaring maging isang link upang pagtibayin ang kanilang nanginginig na pananampalataya kay Kristo. Dapat tayong maging mga manggagawa kasama ng mga makalangit na anghel sa pagharap kay Jesus sa mundo. Sa halos naiinip na pananabik ang mga anghel ay naghihintay para sa ating pagtutulungan, sapagkat ang tao ay dapat na maging daan upang makipag-usap sa tao. At kapag ibinibigay natin ang ating sarili kay Kristo sa buong pusong debosyon, nagagalak ang mga anghel na sila ay makapagsalita sa pamamagitan ng ating mga tinig upang ihayag ang pag-ibig ng Diyos. Dito nagtatapos ang Kabanata 30. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.